yung kakulangan nila sa panalangin. You know what? Prayerlessness, makinig kayo dito sa akin. Ang pananampalataya na may panalangin at wala ng gana sa panalangin is a kind of bacteria. Spiritual. Can I plead once again, kapatid? This word, this message is very serious. Please, huwag kayong labas-labas tayo. Huwag kayong magipagharot sa mga bata. Focus tayo sa salita ng Lord. Ayaw natin maging lukewarm sa harapan ng Diyos. Gusto natin maging mainit, maalab ang ating paglilingkod sa Diyos. Ayaw natin na isusukat tayo ng Panginoon. Ayaw natin na i-deny tayo ng Diyos sa pagdating ng panahon. Church, I'm speaking to your heart today. Ating seryosuhin ang ating paglilingkod at pagkikinig sa salita ng Diyos. Let's love the Lord more than ever before. Mahalin natin ang Diyos sa buong puso, sa buong kaluluwa, sa buong spirito, sa buong kalakasan. Shout hallelujah! This is for us. Para sa atin ito lahat. Walang isipin dito mga kapatid. We are now in the last days. Nasa uling panahon na tayo. Hindi ba alam kahapon? Nasa Sodom at Gomorrah spirit na tayo. Lalaki ng asawa, babae ng asawa. Normal pa ba yan yung ating mundo? Nasa normal time pa ba tayo? The Bible says, before the coming of the Lord, maging katulad sa panahon ni Noah. Maging katulad sa panahon ni Noah. Ang iba nagpakasal, ang iba nagkaroon ng kalaswaan, ang iba mga kapatid. Look at our days today. We are now in the last days. Church, this is my prayer. This is my prayer. Huwag tayo papaligoy-ligoy sa paglilingkod sa Diyos. God wants our heart na mag-aalab sa paglilingkod sa Kanya. Come on, let's praise the name of the Lord. Let's love Him. Let's magnify Him. Come on, come on, come on. Huwag natin patigasin ang pintuan ng ating mga puso. Huwag natin patigasin ang pintuan ng ating kaisipan. Huwag natin patigasin ang pintuan ng ating mga kaluluwa. Because God wants to dwell in and to have communion with us. Amen. How can we have communion in heaven if we close our heart this present time? Sabi ng Amen? In verse 21, He says, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. That's why marami tayong dapat i-overcome sa buhay na ito. I said, marami tayong dapat ma-overcome sa ating paglilingkod sa Diyos. Because He promised us, and He promised to the church,